Samantala, pilit pa ring hinahabol ni Imaizumi si Shinkai pero kahit anong bilis ng pagpedal niya ay hindi pa rin niya iyon magawa dahil sa sobrang bilis nito. Maya-maya pa ay bigla siyang binati ni Shinkai at sinabing matyaga siyang sumunod dito kaya ngayon ay naroon na sila. Nung una ay hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito pero natuwa siya ng matano niya na si Kinju. Agad siyang pumadyak patungo sa unahan ni Kinjo at kahit hinihingal ay sinabi niya rito na sinunod niya ang ipinag-utos nito na huwag hayaang mawala sa paningin niya si Shinkai kaya ngayon ay hihintayin na lang umano nila na maabutan din sila ng iba pa nilang mga kateam. Ngunit sinabi ni Kinjo na wala silang oras para magkwentuhan nang biglang magsalita si Shinkai at sinabing hapong-hapo na si Imaizumi. Tinanong pa ni Shinkai kung kaya pa ba nito sapagkat naroon na umano sila sa harapan at iyon na ang pinakamalapit sa finish line kaya isa na iyong labanan. Umarangkada sina Shinkai habang iniisip nito na sa ikatlong araw ng karera ay option na lang ang paghihintay sa mga ka-team, sapagkat ang mga nasa harapan ay maaaring magdesisyon na humiwalay at magtungo na sa finish line. Dahil doon ay hindi naman nagpatalo sina Imaizumi at sinabi sa sarili na ipapakita nila na kaya nilang lumaban pero tinanong ni Shinkai si Imaizumi kung gaano pa ang itatagal ng lakas nito sabay arangkada muli. Gayunpaman, nagpumilit pa rin si Imaizumi na habulin ang dalawa habang si Midosuji naman ay tahimik lang sa likod nila. Samantala, habang sama-sama pa ring pumapadyak ang walo ay napansin ni Onoda si Manami na panay ang tingin sa kanilang likuran kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Sinabi ni Manami na nababahala siya dahil may kutob siya na magiging mahirap ang mga susunod na mangyayari. Nang mga oras na iyon ay walang kaalam-alam ang walo na mas binibilasan pa ng pangkat. Nang hamalang na si Tadakoro kay Izumaida ay napag-usapan ng mga ito sa likod na kaya siguro nahihirapan na silang abutan ang mga nasa unahan ay dahil nagsimula na ang labanan para sa pangunguna. Naguluhan si Onoda kaya napatanong ito kay Tudo kung ang finish line ba ang tinutukoy ng mga ito at kung magpapatuloy na ba ang mga iyon nang hindi nakukumpleto ang team. Kinumpirma ni Tudo ang mga tanong ni Onoda at sinabing ang laban ngayon ay hindi na tulad ng dalawang nauna kung saan kailangan nilang makumplito at mapanatili ang bilang ng mga miyembro. Doon naalala ni Onoda ang sinabi kahapon ni Kinjo na hindi na kailangang panatilihin ang lahat. Nang magtipon sila kahapon sa isang silid ay pinasalamatan sila ni Kinjo at sinabing hindi nito mararating ang kinatatayuan yun kung wala ang tulong ng 5. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kinjo na sa ikatlong araw ng karera ay papadyak silang lahat na para bang buhay nila ang nakataya. Iba na umano ang karera bukas at mas brutal pa na malamang ay hindi lahat ay makakatawid sa finish line sa huling araw na iyon kaya iwanan umano ang mga sugatan at pagod na. Sa laban bukas ay hindi na sila magtutulungan tulad ng ginawa nila kanina. Magbabago ang sitwasyon bawat sandali at maaaring mangyari ang hindi inaasahan. Kailangan nilang tumugon sa pagbabago at huwag hayaang makalampas ang pagkakataon at anuman ang gawin nila ay huwag umano nilang kalimutan ang determinasyon. Ang mga bagay na iyon ang isinaisip ngayon ni Onoda pero nalulungkot na agad siya kahit iniisip pa lang niya na maaaring hindi sila sama-samang makarating sa finish line. Ngunit pinalakas ni Makishima ang loob niya at sinabing siguradong pagod na sina Imaizumi at Kinjo sa paghihintay sa kanila, kaya ipinaalala nito ang huling sinabi sa kanila ni Kinjo kanina na tulad kahapon ay humabol sila sa lalong madaling panahon. Dahil doon ay nabuhayan ng loob si Onoda at sinabing nais niya ring makatulong sa team. Maya-maya pa ay napansin naman ni Izumaida na hindi na niya natatanaw sa likod nila ang dalawang taga-Kyoto Fushimi pero sinabi ni Arakita na hayaan na nila ang mga iyon at magpatuloy na lang. Nang mga oras na iyon ay nasa likod na ng dalawa ang mga pangkat bagay na ikinagulat ng mga ito. Pagkalampas ng dalawang nagtutulungang team sa tumpok ng mga manunood ay inisip ng mga iyon na maaalin sa mga taga-Sohoko at taga-Hakone ang mananalo sa huling araw, habang ang iba naman ay nag-aabang sa pagdating ng pangatlong team ng mga taga-Kyoto Fushimi upang malaman kung may laban pa ang mga iyon. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw na rin sa likuran ng 8 ang pangkat at napansin ni Arakita na si Machamiya ang may pakana ng pagtutulungang iyon. Para hindi sila tuluyang lumunin ng mga iyon ay pinaabante ni Arakita si Izumaida at sinabing siya ang magkokontrol sa pangkat para pabagalin ang mga iyon, habang ang mga ito naman ang aabante para makaabot kina Fukutomi. Sinisi ni Arakita ang kanyang sarili dahil hindi umano niya nakita na mangyayari iyon, at hindi nagtagal ay nilamon na ito ng pangkat. Samantala, nataranta naman si Onoda dahil sa sobrang bilis ng mga iyon kaya sa kanilang 4 ay siya ang napapaghulihan. Sinubukang abutin ni Naruko ang kamay ni Onoda, ngunit hindi sila nagtagumpay kaya maging si Onoda ay nilamon na rin ng pangkat. Nais sanang tulungan ni Naruko si Onoda pero hindi sang-ayon sina Makishima at Tadakoro at sinabing magpapatuloy sila para manalo. Nainis si Naruko pero wala na itong ibang nagawa kundi iwan si Onoda at magpatuloy sa pag-abante. Tuluyan nang naiwan si Onoda habang iniisip nito na gusto niyang makatulong sa kanilang team, nang bigla siyang lapitan ni Tora at sinabing wag siyang mag-alala dahil patungo rin naman ang pangkat sa unahan. Hindi makapaniwala si Onoda sa sinabi ni Tora pero dagdag pa nito na mapagkakatiwalaan nila ang tumatayong leader ng pangkat na si Machamiya. Namuka ni Onoda si Machamiya, at gaya ng pagkakakilala niya rito kanina ay inilabas na ni Machamiya ang totoo nitong kulay at plano.
Nagtipo ng pangkat ni Machamiya at saka sinabing mula doon ay iiwan na nila ang pangkat at libre na umano ang mga ito na mag-drop out isa-isa, bagay na hindi mapaniwalaan ni Torre dahil umaasa ito na sama-sama silang abante patungo sa unahan, pero hindi nagtagal ay umarangkada na ang anim. Hindi makapaniwala ang ibang team na iniwan na sila nina Machamiya, habang sinabi naman ni Torre na pinagod nila ang sarili nila sa pagsusumikap na makarating sa harapan tulad ng sinabi nyon sa kanila. Naiiyak din itong sinabi na wala nang natirang sprinters sa kanila para habulin ang anim na iyon, at nagsimula na ring bumagal ang takbo nila dahil karamihan sa kanila ay pagod na. Nang mga oras na iyon ay iniisip ni Machamiya na nagkakagulo na ang naiwang pangkat, at sinisi pa ang mga iyon dahil sa pagtitiwala at paglalagay umano ng pag-asa sa kanya. Pagkatapos ay sinabi nito na kalimutan na ang mga iyon at mag-focus na lang sa kanilang layunin. Samantala, hindi pa rin lubos maisip ni Onoda ang tungkol sa ginawang iyon ni Machamiya sa mga naiwang team na sinusubukang lumaban ng patas. Pero ganun pa man ay pinalakas nito ang kanyang loob at sinabi sa sarili na hindi niya hahayaan na maabutan ng mga iyon ang mga katim niya. Nagdesisyon siya na habulin ang mga iyon kaya naghanap siya ng makikipagtulungan sa kanya, pero nahirapan siyang mangumbinsi dahil halos lahat ay pagod na at wala ng lakas para humabol. Gayunpaman, hindi siya sumuko at sinabi sa sarili na kailangan niyang magmadali kaya nagtanong-tanong pa ulit siya hanggang sa si Arakita na ang matanong niya. Kahit natatakot siya rito ay naglakas loob siya alang-alang sa kagustuhan niya na makahabol, ngunit sinigawan lang siya ni Arakita at sinabing bakit umano ito makikipagtulungan sa kanya sabay arangkada mag-isa para habulin ang kinaiinisan na si Machamiya. Humanga si Onoda sa ipinapakitang bilis ngayon ni Arakita kaya naman agad niya itong sinundan para makiusap na makisabay dahil nais niya ring maabutan si Machamiya. Sinabi niya na hindi siya magaling sa patag pero kinamumuhian niya ang paraan na handa niyong magkanulo ng tiwala ng mga tao para lang umangat o mauna. Tiniis ni Onoda ang takot niya kay Arakita dahil sa mga oras na ito ay kailangan niya talaga ang tulong nito kaya muli siyang nakiusap dito at sinabi pa na gagawin niya ang kahit ano para makahabol. Hindi nagtagal ay pumayag na rin naman si Arakita kaya pinag-draft niya na ito, bagay na ikinatuwa ni Onoda. Pero bago sila tuluyang umarangkada ay hinintay muna nila si Manami na nilamon din kanina ng pangkat. Nang makumplito ay umarangkada na ang tatlo at doon ay tinanong ni Onoda kung maaari ba siyang pumadyak ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Nagsalita si Manami at sinabi kay Arakita na kaya ni Onoda na pumadyak ng mas mabilis pa. Dahil doon ay hindi makapaniwala si Arakita na nagbago ang amoy ni Onoda ayon sa cadence nito, amoy umano ito ng isang manghuhuli na tinutugis ang kanyang biktima. Maya-maya pa ay hinalangan na ni Manami si Onoda nang biglang maramdaman ng ating bida na nag-iba ang ihip ng hangin at para umano siyang niyakap ng isang bagay na animoy pinoprotektahan siya ni Manami mula sa hangin. Nagpatuloy ang bilis ng tatlo hanggang sa makaramdam ng saya sina Manami at Onoda, bagay na ipinagtaka naman ni Arakita. Napaisip din ito kung iyon ba ang tinutukoy ni Fukutami nang sabihin yun sa kanya na kung mapag-iwanan man si Manami ay kailangang ibalik niya iyon, sapagkat marahil ay mayroon umano iyong isang bagay sa loob niyo na hindi pa nagigising. Ngayon ay naiintindihan na ni Arakita si Fukutami, at pagkatapos ay siya na ang nanguna para ipakita umano sa dalawang climbers kung paano niya dinala ang ace ng kampiyon sa finish line ng maraming beses. Sa sobrang bilis ng kanilang takbo ay kinailangang yumuko ni Onoda nang sa gayon ay hindi siya madala ng napakalakas na hanging sumasalubong sa kanila. Nagpatuloy ang ganoong bilis nila hanggang sa halos hindi na makatingin si Onoda sa paligid at tanging unahan na lang ang nakikita niya. Hindi nagtagal ay natanong na nila ang iba pa nilang mga kagrupo at nang makapantay nila ang mga iyon sa daan ay sinabi ni Onoda na naabot niya ang puntong iyon dahil kay Arakita at Manami. Ngunit hindi niya namalaya na nalampasan na nila ang mga iyon, bagay na ipinagtaka niya, pero sinabi ni Arakita na sa labang ito ay wala na silang oras para makipagkita sa mga katim nila. Pagkatapos ay tinanong sila ni Arakita kung hindi ba nila naaamoy ang masangsang na amoy, at saka sinabing hindi na sila maaaring huminto dahil malapit na sila at hindi na umano ito makapaghintay pa na lumunin ang kanyang mga kaaway. Laking gulat ng mga taga-Koremenami nang makita na nakahabol ang tatlo, habang natutuwa naman si Arakita na makita ang itsura ng pagkagulat ni Machamiya. Agad nitong pinabilis ang takbo ng kanilang team at sinabi sa sarili na buburahin nila ang mga taga-Hakone at hahabol sila sa nasa unahan. Aabutin umano nila ang pinakamataas na antas ng podium ng panalo, ngunit patuloy pa rin silang naaabutan ni Arakita na nagmistulang puzzle na halimaw na nais lumunin si Machamiya. Gayunpaman, pinalakpakan ni Ibitani ang kalakasan umano ni Arakita at sinabing hindi sapat ang mga daya at pekeng anyo para magpatalo. Nagtaka ang ibang miyembro kung ano ang pinaplano ni Ibitani nang bigla itong lumapit kay Machamiya at sinabing hindi sila makakaabante kay Arakita kung hindi nila iyon gagawin. Nagsalita si Machamiya at sinabing gusto sana niyang maghintay na makarating sila sa unahan bago gamitin iyon, sabay nagbago ang aura nito. Doon na sinabi ni Ibitani na kung nais talaga ni Arakita ng laban ay pagbibigyan nila ito, pero uubusin lang umano nila ang kanilang mga sarili kung patuloy silang tatakbo ng ganoon. Magsiset sila ng mga patakaran kung ang isa sa kanila ay makalampas ng 20 metro sa kalaban ay titigil na sila sa paghabol sa isa't isa.
Sa pamamagitan ng mga banderita sa unahan na patungo sa feed zone na may distansya sa pagitan na 10 metro, ang sinumang makalampas ng 2 banderita sa isa ay siya ang mananalo. Maglalaban sila 3 laban sa 3 kaya naman pina-address na ni Ibitani sina Shiono at Satozaki. Silang 3 ni Higashimura at Machamiya ang lalaban, at sinabi ni Ibatani na kung hindi nalalaman ni Arakita, ay silang 3 ay ang mga sprinter ng grupo, bagay na ikinagulat ni Onoda sapagkat hindi pa pala umano sprinter ang 2 nagdadraft kanina sa team ng mga ito. Hindi nagtagal ay sinimulan na nila ang 20 metrong laban, at doon na ipinakita ni Machamiya ang tunay niyang pagkatao, na ayon kay Ibitani, oras na ipakita niyo ng tunay na kulay nito ay wala nang makakapigil pa doon. Dagdag pa ni Ibitani na si Machamiya ay isang tunay na battle sprinter na kumakapit sa kanyang kalaban at hindi bumibitaw hanggang sa huling hininga nila, at tinatawag nila itong The Fighting Dog of Kerr. Nanlaki ang mga mata ni Onoda nang makitang dumidikit na ang handlebars ni Machamiya sa dibdib nito habang pumapadyak ng sobrang bilis, na siyang nagiging sanhi ng pagkakaroon nito ng mga pasa. Maya-maya pa ay nakalampas na ang mga ito sa unang banderitas kaya nataranta si Onoda sapagkat ayaw nito na makalapit ang mga iyon kina Kinju. Tinanong niya si Arakita kung ano ang maaari niyang gawin para makatulong kaya sinabi niyo na pumadyak lang sila hanggang sa mawala na sila ng lakas at huwag silang magpapaiwan. Dahil doon ay nagawa nilang pantayan ang mga taga-Koremanami pero tinawanan sila ni Machamiya at sinabing nagwa-arm up pa lang ito sapagkat ang isa umanong asong pandigma ay hindi agad tina-target ang leeg, bagkus sinusukat muna ang kakayahan ng kalaban, at pagkatapos ay doon na mag-uumpisa ang laban. Nais muna umanong malaman ni Machamiya kung gaano kabiilas sina Arakita, at ngayon ay nakita niya na wala namang espesyal sa mga ito kaya napatanong si Machamiya kung si Fukutomi lang ba ang natatangi sa mga taga-Hakone. Pagkatapos ay sinabi nito na kailangang makarating na sila sa unahan dahil may pangako pa silang dapat tuparin kay Midasuji, bagay na ikinagulat ng 3. Doon na ibinunyag ni Machamiya na noong unang araw habang inaakyat nila ang Hakone ay doon sila nagkaroon ng kasunduan ni Midasuji na kung pareho silang makarating sa 3 araw ay magtutulungan sila na durugan ang mga taga-Hakone. Samantala, hindi naman makapaniwala si Imaizumi nang makita na ang mga taga-Koremanami ang nangunguna sa likuran nila, habang sinabi naman ni Shinkai kay Fukutomi na hindi iyon maganda dahil napag-iwanan na ang iba pang miyembro nila. Tinutubo naman si Ishigaki na sinusubukang baliktarin ni Midasuji ang sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga taga-Koremanami. Nang mga oras na iyon ay iniisip ni Arakita na hindi magiging maganda kung makakahabol sina Machamiya dahil magiging 8 na ang mga ito kabilang ang 2 taga-Kyoto at magkakaroon na ang mga ito ng kalamangan. Maya-maya pa ay biglang inuntog ni Machamiya si Arakita at sinabing nasusuka siya kapag nakikita ang jersey nito, at saka umarangkada habang sinasabi na iyon na ang tanda ng pagbagsak ng Hakone. Sa sobrang bilis ay nagulat si Onoda at sinabing isang banderitas na ang pagitan nila pero sinabi ni Arakita na tumahimik lang ito at sumunod sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nakikita na ni Machamiya na desperado na si Arakita at sinabing sa wakas ay makakaganti na siya para sa nakaraang Hiroshima Inter-High Tournament. Siya ang nakatanggap noon ng numero ng ace mula sa mga third-year, bagay na labis niyang ikinagulat kaya bilang kapalit ay ipinangako niya sa mga iyon na siya ang makakakuha ng first place. Nang araw ng karera ay napag-iwanan siya sa paakyat na daan kaya inalalayan siya ng kanyang senior, ngunit kalaunan ay naabutan sila ng pangkat. Umarangkada noon si Fukutomi kaya inisip nila na kung matatalo sila ngayon ay hindi sila makakapasok sa ikalawang araw. Dahil doon ay sinabi niya na ipaubaya na sa kanya ng team ang paghabol kay Fukutomi at nagtiwala nga ang mga iyon sa kanya. Habang nagpapantay sila noon ni Fukutomi sa daan ay bigla siyang nakaramdam ng uhaw, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay parehong basag ang kanyang tumbler kaya wala nang natirang tubig. Naisip niya na sa tindi ng init ng panahon ay hindi siya tatagal ng walang tubig pero hindi siya pwedeng sumuko dahil umaasa ang team sa kanya. Ngunit talagang napakainit ng panahon noon at sa sobrang uhaw ay naisip niya na humingi ng tubig kay Fukutomi. Labis mang nakakababa at kahihiyan yun para sa kanya ay ginawa niya pa ring humingi para makapagpatuloy siya. Ipinakita niya ang basag niyang tumbler at sinabing bilang ace ay may team siyang dapat suportahan at malaki ang inaasahan ng mga iyon sa kanya kaya nakiusap siya, ngunit tinanggihan siya ni Fukutomi, dahil tulad niya ay layunin din ito ng mga oras na iyon na makahabol sa Sohoko. Hindi umano maaaring ipamigay ni Fukutomi ang tubig niya kung nais niya na makahabol at makarating sa finish line, kaya sinabi ni Fukutomi na doon na lang sa mga siklista sa likuran nila humingi ng tulong si Machamiya sabay arangkada. Nang mga oras na iyon ay tuluyan ng naiwan ni Fukutomi ang uhaw na si Machamiya. Pagkatapos ng karera ay nakita ni Machamiya na ang mga taga-Hakone ang pinarangalan ng una, ikalawa, at ikatlong pwesto, bagay na nagpaluha sa kanya habang iniisip na kung binigyan man lang sana siya ni Fukutomi ng tubig kanina. Doon nag-umpisa ang pangako niya sa kanyang sarili na balang araw ay maghihiganti siya sa Hakone Academy. Sa kasalukuyan sinabi ni Higashimura na ang sitwasyon nila ay 3 laban sa 1 dahil ang dalawang nasa likod naman ni Arakita ay parehong climber kaya hindi ng mga iyon kayang makipagpalit kay Arakita at pumadyak ng ganoong kabilis.
Dahil doon ay nagpresenta ito na siya na ang magde-draft at umabante na sila ng 20 metro, ngunit galit na sinabi ni Machimiya na manatili lang sila sa ganoong pwesto sabay untog din kay Higashimura bagay na ikinagulat ni Onoda. Natawa na lang si Ibitani at sinabing nasabi na niya na wala ngang makakapigil kay Machimiya kaya wala silang ibang dapat gawin kundi ang sumunod doon, sapagkat punong-puno iyon ng galit sa Hakone Academy kaya hindi talaga iyon magpapatalo. Mas lalo pang binilisan ni Machimiya kaya muli ay natakot si Onoda dahil malapit nang maging 2 banderitas ang agwat nila pero sumigaw si Arakita at sinabing tumahimik si Onoda dahil alam naman niya sabay arangkada rin nito. Nagawa nilang abutan ng mga taga-Koremanami pero nag-alala si Onoda sapagkat ginigit-git ni Machimiya si Arakita kaya naku-corner ito. Naisa nang tumulong ni Manami pero nanindigan si Arakita at sinabing tumahimik lang sila dahil ang bilin umano ni Fukutami ay ang dalhin si Manami. Nang marinig ni Machimiya ang pangalan ni Fukutami ay nang asar ito at sinabing duwag si Arakita dahil ganap na itong nasakop ni Fukutami. Pero ngayon ay babaliktarin umano niya ang sitwasyon at ipapatikim sa taga-Hakone ang pait ng nakaraang taon. Ngunit nagulat si Machimiya dahil nakangiti lang si Arakita sa kanya at sinabing naiintindihan nito ang nararamdaman niya. May spirit umano si Machimiya at higit pa ito sa isang con artist kaya kahit magpalitan umano sila ng suntok ay may tapang itong abutin ang layunin nito. Dagdag pa ni Arakita na dati ay ganoon din siya tulad ni Machimiya bagay na ikinagulat ng lahat. Agresibo, irritable, sobrang nakakapit sa nakaraan, at paulit-ulit na binabalikan ang nakaraan para ilabas ang galit sa iba. Ganoong-ganoon nga umano siya noon.